Matatag pa rin ba si Wesley? Kalaban na niya ngayon ay ang kanyang kontrapelo na si MBL or Maxime Bachilagrab ng France na palaging pag ito ang katapat niya, nahihirapan siya. Susundan pa natin ng isang mabigat na laban. 2 games po ang i-analyze natin ngayon at update tayo sa standing mamaya. Sino ba or ano-ano ba ang kanilang score ngayon? Okay, pero bago yan mga kaibigan ay iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. Endgame muna tayo. Ayan na. It's white to play. Ano kaya ang pinakamagandang gagawin ng white dito? Kaya ba niyang itabla o kahit anong gawin dito ng puti talagang talo na dahil lamang ng isang po ng black at ang black po pag ganito direction ha, pag ganyan ha, pababa yan. Baka po isipin nyo kasi pataas na ganun, pa-promote na wala nang habol ang White King. Ayan. Sa mga makikita nyo pong solution, lapag nyo lang sa comment section below mga kamatyas. Supportan nyo na rin po sa video na ito. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Magagamit nyo na po ang application na ito. The best pang training pagdating sa puzzle. Block dito si Wesley at tinirahan ni MVL ng E4. E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez na naman at tinira na naman niya ang walang kamatayang Berlin variation. Sa pagkakatanda ko po o natatandaan nyo din, mga may mangilan-ngilan na tayo na analyze, laging talo si Wesley dito kay MVL. Ganyang depensa din ang ginagamit. Castling, ayun pinapasok talaga ni MBL yung ganyang linya yung queen to queen variation kagad. Basag sa gitna para may rook e1, aatras ang kabayo para atakihin ang bishop, kakainin naman ng bishop ang knight, no? Para makatipid sa tempo, tapos kakainin naman yung pawn, aalis ang kabayo dahil naka-threat at nagkakaroon ng queen to queen. Pinasok na ito nung nakaraan, natalo si Wesley. Ewan ko kung anong remedyo gagawin niya, kung anong hilot ang napag-aralan na dito ni Wesley. Naulit-uli Bishop F4, Knight H4, hinamon kagad ng knight to knight. Rook D1 check muna. Umilag ang king, kain-kain. Dito po kasi sa Berlin, para po sa inyong kaalaman mga kaibigan, okay lang po yung king nasa gitna. Kasi wala na namang queen na exchange na. Delikado lang naman ang king pag nasa gitna, pag may reyna pa sa board. Nako, delikado. Dahil malakas umatake pag may queen talaga. Dito kasi, konting tira na lang, endgame na, di ba? Knight E2 para paiikuti ng kabayo. Bishop E7 bumalik uli kasi wala na pong silbi yung bishop doon, no? Dislocated na kumbaga, no? Dito kasi para mas may purpose. Rook E1, porma-porma po ng mga tore. Pag tayo nagde-develop ng mga pyesa, lagi po nating iporma ng centralize ang developments natin lalo na sa mga tore, no? Effective 'yon. Bishop E6 develop. So may pressure doon at nag-knight D4. Ayun, pinapakain ni MBL yung libreng pawn sa A2 dahil pag kinain naman po yan, hindi pwede dahil titirahan lang ng B3 at makukulong yung bishop sa A2. Ni Rook D8 lang, winelcome niya lang si MBL, sige, kainin mo yung bishop ko. Kinain nga. Equal na to. Narinig nyo na naman. Equal na raw. Palit-palit to the max Bishop E3 at A6 inilag lang ni West bilang pag-iingat ang maaga. Pero para sa akin po, no, itong equal na to, masaya ako para kay Wesley. Alam niyo kung bakit? Kontrapelo niya nga to Lagi siyang talo dito Ganun talaga, parang si Magnus lagi natatalo kay Erigaisi. May talagang may kakontrapelo sa dugo talaga, no? F4. Ayan, para patibay sa E5 at dito nag-H5. Ayun, para mapigilan din naman. Kasi pagka hindi po pinigilan yan, manonobra dito, mananamantala ang puti, natitira ng G4, titira ng F5, mang-iipit sa madaling sabi. Kaya ginawa ni Wesley para hindi makapanamantala, ay nilagyan niya ng H5 to prevent the coming G4 na makakapag-press, makaka-atake sa kanyang teritoryo. So nag-Rook D1, kinontrol ang sentro pero nag-G6 lang. Okay? At napakaganda ng pawn structure na ganyan sa usapang bishop ending na to, no? Bishop and rook ending. Kasi yung bishop po, talagang hindi natatamaan yung mga pawns na nasa light squares. Definitely, hindi natatamaan yan. Pag tinamaan yan, ako, magic na yon. Nag-king F2, bishop E7, okay? King F3, rook H7. Okay. Ang nababasa ko po dito, kasi po kung aangat ang king para mailagay ang tore, kaso pag inangat ang king, bababa yung tore. Sasamantalahin na maiiwanan ng black king yung control sa D7, makakakontrol yan sa 7th rank. Which is very dangerous po yon mga kamatya. So nag-rook H7 para, ang basa ko dito, maaaring bumalik sa D8 or sa F8 para maipangsalubong yung tore sa D file.
At dito nag-A4, okay. Nag-B6 lang para walang A5. Kasi po 'pag naka-A5 sa ganyang pawn structure, naku, iba 'yun. Mas spacious ang puti. Kaya kailangan lagyan muna ng B6, nag-C4, nag-Rook F7. Okay. Binago ni Wesley muna ang diskarte. So, Rook F7, mukhang nakakakita ako dito ng parang GG5 siya, 'no, para i-pressure ang F4 at dito nag-King E4, umilag kaagad si MBL, 'no, para wala ng mga gano'n-gano'n. Nag-Bishop to B4 at dito nag-Rook D3, Rook D7. Yan na nga po yung iniintay ko at yan din ang nakikita kong pinaka-main purpose bakit nag-Rook H7 si Wesley para ipangsalubong sa D-file control. Nag-Bishop D4, hinarangan. Ayaw muna ni MBL makipag-exchange ng ganun-ganun lang. So may binabalak siyang gulo-gulo pa, no? Nag-B5. Binasag na ni Wesley yung B5. Okay. Nag-B3, okay, para support sa A4 and C4. Dito kasi may mini-maintain po si MVL. Ano mini-maintain niya? Yung pagka-double pawn. Kasi kung pagkakainin-kainin niya yan, mawawala. Mari-repair ang double pawn na kahit papaano po ay talagang masasabing hindi maganda na may ganyan pagdating sa pawn structure, ano? Pero mahirap i-execute yan kahit na may double pawn si Wesley, paano gagawin? Hindi ganun kadali, no? Kaya itong B3, ang gusto niya mangyari, si Wesley ang kumain diyan, maintain pa rin ang double pawn. Pero nag-Rook D8 lang, abang-abang lang. Nag-Bishop to F2, ayun. Okay, ito na ba yung iniintay ni Wesley? Naginhawa? Yun na nga ang ginhawa. Sabay King D7. Yun ang gusto ni Wesley, palit-palit, endgame laban. Okay, still leading pa rin siya nung mga round na to, ha. Ayan, nung mga sandaling ito, leading pa rin si Wesley. Okay po, para po sa inyong kaalaman. Kaya kung mag-draw, okay lang. Kasi wala eh. Leading nga siya eh. Bishop to D2. Ayan, ito na. Ito na po ang malaking tanong dyan, mga kamatsas, no? Kasi kailangan may kinalaman to sa endgame eh. Pwede bang kainin yung bishop? Exchange na? Mako-convert sa king and pawn ending, pwede ba? Ano po sa palagay niyo? May double pawn si Wesley, 'di ba? Pwede na ba? Kailangan ano 'yan, i-analyze mabuti 'yan. Nag-Bishop A3, ayun. Pagka ganito pong king and pawn ending lalo na may double pawn, 'pag kinain kasi yang kain-kain, pa-imagine ko lang po sa inyo, parang lumalabas one pawn down. One pawn down na ang in effect, one pawn down si Wesley. Tapos titira ng G4 mamaya, ang puti, naku, baka matalo sa king and pawn ending. Tama ang desisyon na mag-Bishop A3. Ang ganda naman ng bishop dito ni MVL. So kung i-absorb naman natin sa paglalaro natin, dapat alam natin when to exchange and when to avoid exchanges or exchange, 'di ba? Kailan natin iiwasan, kailan natin papasukin. Ang galing ng bishop dito. Na-imagine ni MBL 'yon. Nag-king E4, bumalik uli. So ang nakikita ko po dito is yung G4 and then F5. Dito nga in effect parang one pawn down talaga si Wesley. Kasi double pawn eh. Tapos lamang sa butas 'di ba parang may tatawid na isa. King E8, Bishop to A5. Tiniret muna ang C7, nag-King to D7, and nag-King to F3. Bakit kaya ayaw mag-G4? Kung ako parang gusto ko mag-G4 kagad para makabasag kagad ako ng F5, no? G4 ang type ko dito. Kung ako siyempre di ko naman sila ka-level. Tiyak mas malalim po yung nakita nila. King F3, Bishop E7, Bishop E1, Bishop C5, Bishop A5. Okay. Sayaw-sayawan ng bishop Bishop B4, Bishop F6, King E8, G4. Ayan na nga iniintay ko. Kahapon ko pa iniintay. Kain-kain, and then King D7. So ang iniintay ko dito yung break F5. Bishop H4, King E8, King E4. Yan na ang iniintay ko dyan. At nag-Bishop to C3. Yan ang iniintay ko. Anong gagawing solution dito ni Wesley sa paparating na F5. Bishop F2, Bishop B4, Bishop E3, King F7, King D3. Teka muna, naku-curious talaga ako. Mga kamatsats, no? Pasensya na po. Itulak nga natin, ano ba mangyayari? Pagka ginanyan, hahayaan lang. Titira lang dito. Yun ang hindi ko maisip. Kasi iniisip ko, pagkakainin ba yan? Pag kinain kasi tatawid ang paspon. So, parang nandyan lang yung king. Okay, pag kinain, kain. Pag kinain, kain lang din. So, ibig sabihin dito, ano po talaga, lalabas, waiting lang yung black king dito.
Kumbaga, still fortress pa rin. Pagka narinig niyo po yung salitang fortress term sa chess, hindi makapasok, ibig sabihin, wala pa rin pasok na magagawa ang puti. Ayun, grabe. Grabe, ang galing nun, O balik tayo. Kaya pala ayaw i-push ni MBL, walang mangyayari. Nag-king D3 at nag-king E8, bishop D2. Ayan na, nakipaghamunan ng palitan. Umayaw na naman dito si Wesley. Nag-king E4, king D7. F5 na. Hala, ayun, wala na sa F7 na. Kinain, kain, C5. Itong mabigat. Naku, napakabigat nitong pinasok ni Wesley na 'to. Ang hirap ma-realize yun, Kakatakot ano? Para magawa ni Wesley po itong ilipat yung king dito, calculated niya, ibig sabihin, calculated niya. Bishop G5. Ayan, dito po kasi baka mapatanong po kayo, why not F6? Parang merong forever pass po na 'yan, magki-king E8 lang pala. Na itong queen side hindi kayang pasukin ng king. Ang nakakatakot lang naman po dito mga kamatyas is baka makapasok mamaya yung white king at pag-atakihin 'tong mga pawn sa kabila pero wala akong makitang pasok. Fortress pa rin. O kahit itulak ng pawn, padaanin yung king diyan, walang papasukan kasi yung pawn nagbabantay. So ibig sabihin ang problema lang dito ng black is yung pass pawn babaran lang ni Wesley and then galaw-galaw bishop. Tabla. Grabeng lalim ng mga endgame nila application, yung mga knowledge nila sa endgame. Malalim. Kaya nag-bishop G5 muna dito si MBL. Kung kakainin naman po, kain lang, wala ring progress kasi nakabara na yung king. Paki-imagine po, no? Walang progress pass pawn na mangyayari. Bishop B4, king F4, check doon, check, gumanon. Bishop C3 lang, ayun. Threat muna. Bishop F6, ayan. Dito po, pwede yun. Ay, naku, ang nakakatakot dito yung ganung gapang, Oo nga yung gapang dun, yun ang nakakatakot 'pag kinain tipong may check tapos magdidire-diretso promote. Ayun, para walang king G5. What? The best idea by Wesley. Perfect yung bishop dito. Kasi 'pag naka-king G5 parang feeling ko matatalo black, Pag kinain naman 'to, kain lang yun, mapo-progress naman yung pass pawn, talo na rin. Parang one pawn down in effect nga, kasi double pawn si Wesley, Perfect yung bishop dito para di makatawid. Hindi naman po maka-king H5, kakainin na ng libre yung pawn sa F5. Grabe yung bishop dito, grabe. What a saving move by Wesley. Namiligro na naman siya kay MBL, sabi ko po sa inyo, Parang erigay si Magnus Carlsen, laging namimiligro si Magnus. Bishop E3, Bishop E1, King E7, Bishop A5, threat ito, C6 na, kanina pa niya dinidepensahan yan, King F3, Bishop to C1, King E4, and then Bishop A3. Okay? Para ito pang agap defense lang kasi baka mamaya atakihin na ganon. So, Bishop D2, Bishop B4, ayun, hinamo na kasi kung kakainin po ay magkakaroon ng pass pawn. Chinek muna, gumanon, and then nag-King to D3, Pawn A5, yung ginawa ng bato. Pinatigas na talaga yung bishop. Bishop C3, ayan. So ito po, endgame na teknika na naman, Ina-attract dito ni MBL na sige, kainin mo yung bishop. Pag kinain po at ma-convert sa king and pawn ending, of course, talo po ang black dito. Kaya tayo laging mag-iingat pagdating sa mga endgame outcome, lalo na sa mga king and pawn ending, no? Wala, king G6 lang. Pabalik-balik lang si Wesley. Bahala ka dyan. Ganda ng laban nila Ang ganda, no? Ayan, at natabla po. Okay lang, leading pa rin si Wesley. Hindi tayo dapat mainis, hindi tayo dapat malungkot. Ang tabla po sa kanila malaking bagay. Dikit-dikit yan. Ang hirap nila magkapisakan. Oo, kaya saludo ko kay Wesley. At least na-hold niya. Hindi siya natalo ngayon, this time sa kanyang kontrapelo. 'Di ba? Masaya na tayo para kay Wesley. Okay, ito pong susunod natin, laro naman ni Sindarov, ang World Championship Challenger. Yan ang ating titignan. Talagang matindi po ito. Nagkapisakan tong laban na to. Pag-aralan natin. Black dito si Sindarov. Binaligtad ko na po mga kamatyas. Pasensya na po para mas makita ko ng husto yung diskarte ni Sindarov. Pasensya na kayo white dito ang pambato number 1 player ng Germany na si Vincent Keimer. Ang ginawa dito ni Keimer, nag D4. Knight F6, C4, C5. Benoni. D5. Benko. Naku, bihira nang gamitin ng Benko Gambit. Ginagamit po ito mga kamatya sa rapid, sa blitz, pero pag long game, bihira na to.
Knight F3, inignore ni Kamer yung preparasyon kasi inisip niya siguro psychologically 'pag kinain niya yan, sa isip niya, "Naku, mukhang preparado ito, preparado." Nag-Knight F3. Sinegwayan ng konti para medyo maiba-iba linya pero umadvance B4, to prevent the knight sa C3 kasi yan po magandang development square talaga ng knight, eh. So B4, G3, G6, okay, B3, Bishop G7, Bishop B2, castling, Bishop G2 at tinirahan ng A5. Ang diskarte pong yan, diretso talaga yan sa A4. Parang tipong libre pero makakapinsala po ng pawn structure sa queen side. Makakapagpa-weaken, makakapagpahina. So A4 ang idea pero kinaslingan lang, nag D6 muna, knight, D2 and then nag rook A6. Kakaiba naman ito, kakaiba. Ngayon ko lang nakita diskarte, sabi ko sa inyo kaya gusto kong baliktarin, eh. Gusto kong matuto kay Sindarov sa mga diskartehan, eh. Rook A6, ano purpose ito? Para, maagang depensa dito sa D6 'no, agarang depensa. Para mag-E6 babasag. Usually po kasi pagka babasag kasi ng E6 na gano'n, kung minsan kinakain ng puti tapos nawi-weak yung pawn D6. Eh, ito, nakadepensa na, malalim nga lang. Nag-A4 na si Kamer, naiilang siya, may papagapang kasi na ganito, eh, gagapang talaga yun, eh. So, nag-A4 na siya at nag-Rook E8. Okay, so wala ng A4, close na yung queen side, and Rook E8, and ready na dito si Sindarov na gusto na niya talagang bumasag sa gitna. Knight G5, okay, Knight G5, anong idea ng Knight G5 na yan? Iikot dito. Oo, maaring iikot ano, in H6 lang sinubukan, ay hindi rin, eh. Hindi rin puwedeng parang nasayang o nasasayangan ako sa tira ng ganito, tapos aatras doon. Parang sayang lang ano? Kasi dito po kung may purpose talaga 'tong knight, dapat centralize ang purpose, eh. Kaso pagka gumanyan, kakainin lang, eh. Eh, di bitin yung bishop, eh, di kakain muna sa bishop, 'di ba? Kakain do'n, oh. Paano ngayon 'yan, one piece down. Eh, naka-threat pa yung tore. Aray ko, 'pag kinain naman 'to kain, one piece down. Medyo parang naalangan ako dun sa tinira ni Kemer na knight G5 kasi 'pag gano'n biglang aatras dun sa gilid. Nag-E6 na, okay, basag, kinain, kain, knight F4. Okay, obligadong buhayin kaagad 'yan, otherwise po mga kamatyas titirahan ng G5, ayan, at, yung knight sa H3 wala na talaga. Kumbaga, poor placement ika nga. Pero nag-knight F4, Bishop F5 para di maka-E4 at nag-Rook A2. Ayan, kanya-kanyang mga pasakalyehan, kanya-kanyang mga preparasyon kasi kaya nag-Rook A2 baka mamaya alisin ang knight na magka-timing na ayun nga, baka mabitin yung bishop. Inagapan lang po ni Kamer na mag-Rook A2 para may depensa na yung bishop. At nag-Knight D7, okay, ang natitirang piyesang tulog na kailangan lagyan ng trabaho. Tatandaan po natin ha, development is very important. Lagyan ng trabaho ang bawat galamay, ang mga empleyado, ang mga piyesa, di ba? O kumbaga kung ikaw ang hari, mga tauhan mo yan, lagyan mong trabaho. G5, atake sa knight. Knight D3 umatras po at nag-bishop G6 at nag-bishop A1. Okay, mga waiting moves, no? At nag-rook A7, ayun. So ito po yung mga pinupulot kong diskarte sa level nila. Yung mga paislog-islog na ganito. Kasi ginamitan nila ng imagination and realization tapos kino-question nila ang position nila. Ano dito yung walang gamit? Wala pa naman kasing atakihan pa so strategic pa. Ang purpose ng rook A7, ilalagay po yung rook sa E7 para makapag-battery. Eh, kailan gagawin? Siyempre, iaalis yung knight. Halimbawa, ilalagay dito sa F8 mamaya. Tapos yung tore itatawid muna dito. Yung mga ganong diskarte ba? Knight F1. Okay. So, islug-islugan time. Bishop E4. Okay, hinaan mo ng bishop to bishop at in F3. At kinain yung kabayo. Grabe yun ah. Kain, Knight E5. Pinagpalit ang light square bishop. Hinain din. Gumaya si Kamer ano? O kasi magdi-D5 na. Okay, okay, gets. Kasi kung hindi po kakainin 'to, halimbawa mga kamatyas, pagpalagay natin queen D1. Gusto ko kasi ilagay yung rook sa D2 to attack the ano, may D5 na. May D5 na, eh, at kahit pagpalagay na mag-rook D2 pa kasi 'pag kinain kasi luluwag ang black, 'di ba? O luluwag, eh. Pagka gumanyan, DD4 na. Na dito po ay masagwa na masasabi kasi halimbawa basagin ng ganyan, E3 may, rook Rook A E7, 'yan. Na dito hindi puwedeng kainin kasi may sacrifice knight F3, kuha yung tore. So, 'di ba, mapapahamak ang puti, eh, may mga ganyan na posibilidad mangyari. So, sa inis ni Kamer, kinain na niya yung knight
Kinain, queen d8, okay, palitan, knight e3, okay, to control f5 square, pero in e4 lang po. Grabe mga ideas talaga ni Sindarov, ano, sacrifice, oh. Pag kinain kasi yan, babalikan lang rook e8, kain lang yan. Pag nabawi na yung pawn, weak na yung pawn sa e2. So, 3 pawn islands ang magiging results. So, the more na maraming pawn islands sa pawn structure, mga kamatyas, pangit po yun. Kailangan manatiling konti lang yung pawn islands para mas safe ang pawn structure. So, e4, grabe. Kinain, ayun, dito mga kamatyas, nako, mali pa pala yung naisip ko na ganito. Meron palang brilliant shot dito na inihanda si Sindarov na magugulat din kayo, nakakamangha. Ano po kaya yon? Pag-guess ko sa inyo, gawin yung saglit na puzzle. Excellent move. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. May ganun na pala, di na pala kailangang ano, pasadahan pa ng rook e8 para bawiin. Intimano, kain kagad, oh. Kain and bishop d4. Ito nga inisip ko eh. Bishop d4 wala. Oo, tusok muna. Ayun, umilag na lang. Kasi kung didepensahan po't pipilitin, hindi pwede kasi may rook e7. Lalong lalaki problema. Lalaki problema pagka ganyan, no? O, pero equalize pa rin naman, equalize, magiging G2 lang daw. Pag kinain to sa bishop F3 or pag kinain to knight D5. O kaya, para hindi aksayado sa tempo, eh, dumiretso na si Kamer. Hindi na niya inintay na sumayaw pa yung king niya para gumanon. Kinain at nag-rook F1, rook E7, threat ang bishop, bishop to D3. Ayaw dito, no? Baka mamaya kasi, bakit ayaw dito? Parang nalalakasan ako sa bishop D5. Gaganon lang. Parang mas bida sa akin yung bishop na nasa gitna, no? Na-passive yung bishop ni Kamer. Bishop D3 niya nilagay. King G7, Rook F5, okay. Bishop D4, Rook D2, Rook E8, okay, patong. E4, Rook E5, hamon ng Rook to Rook. At dito kinain-kain. O yan, opposite colored bishop ending mga kamatyas. Opposite colored. Yan lang mas active talaga dito yung bishop ni Sindarov. Kahit opposite colored bishop. H3, walang tablahan. Yan, gusto kong laban, no? Walang tablahan, no? Para walang check. Rook D2, no? O, walang tablahan. Bakbakan talaga. O, yan. Tingnan natin kung inaabangan ko dito anong gapang eh. O, magkakapilitan pa ba? Kain-kain. Grabe! Solid opposite colored bishop. Bilangan tayo ng pawns. 6 sa 6. Oh, pero nagkapisakan to. King D6, Bishop H5, threat ang pawn. Tulak lang, H4, King E4, threat ang pawn. Kinain-kain at nag-King E2. Wow! Bakit gumanon? Ha? Bakit gumanon? Ayaw Bishop G6? Ayaw, talo na rin? Pag gumanito, talo na rin daw, oh. Ay, oo, gets ko na kung bakit natalo. Pupunta po kasi doon eh. Halimbawa, gumanito mga kamatyas, pakita ko lang po sa inyo, may ganun, no? Pagka gumanito, may king d4, tapos iaalis ang bishop mamaya, papasok doon sa c3, maninimot, uubusin ang pawns, samantalang out of place ang light square bishop, late, para to protect the b3. Yun ang target ni, gets ko na, yun ang target dito ni Sindarov, yung b3 weak pawn. Kaya nag-king e2. Kinain tuloy, o di lumamang ng isang pawn. Sa bagay, 2 minutes na lang dito si Kamer at milya-milya layo ng oras dito ni ano. Isang oras pa mahigit. Hanip na ang layo ng oras, ano? Okay, gumanon, ganon, dito, ganon. Okay, so opposite colored bishop, so mahirap pa rin po yan, di easy. Ayun, ang threat. Bishop D7 para makabawi na in F4 muna. Okay. Kain, push, naku po, grabe talaga, kargahan talaga ng endgame talaga, kargahan. Oo nga, no? O, tinan nyo po ha, push, kain, push lang muna, magpo-promote na, obligado mag-king F3, and then bishop takes F4. Hindi pwedeng kainin yan kasi po magpo-promote, may iwanan. At nag-resign na po si Kamer. Bakit nag-resign? Kasi kung magbi-bishop H3 siya, magbi-bishop E5 lang. At paano ngayon yung coming king C3 and then kain kagad yung pawn sa B3. Pag nawala kasi yung B3, alin man sa C4 or A4 ibabagsak, talagang tatawid at tatawid ang pass pawn. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng parang from equalize opposite colored bishop nagkabigayan pa.
bumigay pa yung isa. Mamaw yan si Kamer ha, hindi biro yan. Ito po Wow. standing nila, no? So far, ay si Wesley pa rin ang leading. Kaya wag tayong mainis sa puro tabla yung inaabot niya. Leading po yan. Okay, leading yan. 4.5 points. Sumusunod sila Caruana, MBL at Pragdananda 4 points. Aronian, Kamer, Sebian, and Sindarov 3.5 points. Giri 3 points, 1.5 si Jordan Van Forest. Okay, yan po ang pagkakasunod-sunod. Congrats sa Wesley, tuloy-tuloy mo lang yan. And sana maibalik mo, no? Kasi siya ang defending champion dito mga kamatyas eh. Kaya pagka naipanalo niya, o di back-to-back champion. Parang si Magnus, nag-back-to-back champion sa Esports World Cup. Sana ganun din mangyari kay Wesley. Maraming salamat po mga kamatyas. Kung kayo may mga katanungan, lapag nyo lang sa comment section below at may mga request po kayo na gusto nyo ipa-analyze na hindi ko pa nakikita. Tingnan po natin. Pag interesting, pasadahan natin. Salamat po. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli.